Knock knock. Who's there? Your nightmare. Ang Nawawalang Simbahan. Horror Story by Crimson Shin. Ako si Rika, 28 years old at isang freelance writer ng mga artikulo tungkol sa kakaibang kwento sa mga lalawigan. Noong 2019, napunta ako sa isang liblib na barangay sa Quezon Province. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong pangalan para sa respeto sa mga residente. Doon ko naranasan ang pinaka-nakakatakot at pinaka-hindi maipaliwanag na karanasan sa buong buhay ko. Ang layunin ko noon ay gumawa ng feature tungkol sa mga lumang simbahan sa Timog Luzon. Habang nag-i-interview ako sa isang lokal na historiador, bigla siyang tumahimik nang tanungin ko kung may mga abandoned churches sa kanilang lugar. Tumingin siya sa akin, maputla ang muka, saka sinabing, "May isa, pero hindi mo yun dapat puntahan." Kwento niya, may isang lumang simbahan raw na itinayo pa noong panahon ng Kastila sa gitna ng gubat, sa dulo ng isang dating daang hindi na ginagamit. Walang nakakaalam kung bakit iniwan ito, pero ang sabi ng mga matatanda, may masama raw na nangyari doon. At mula noon, parang naglalaho ang simbahan. Hindi literal na nawawala, pero may mga nagsasabing pinuntahan nila ito at wala silang nakita. Iba-ibang direksyon daw ang binibigay ng mga residente, parang ayaw nilang ipaabot sa sino mang dayo. Ngunit may iilan din na nagpilit at hindi na muling nakita. Bilang manunulat, mas lalo akong na-curious. Kaya kinaumagahan, dala ang kamera at recorder, tinahak ko ang daang binanggit ng matanda. May kasama akong guide, isang binatang nagngangalang Jomar, anak ng dating tanod. Habang papalalim kami sa gubat, napansin kong biglang bumigat ang hangin. Tahimik, wala kang maririnig kahit huni ng ibon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang pinapanood kami. Pagkaraan ng halos 2 oras ng paglalakad, nakita namin ito, isang napakalumang simbahan na nakatago sa gitna ng makapal na punong kahoy. Gawa ito ng bato, may mga cracks at guguho na ang bubong, pero may kakaiba. Sa labas, parang wala pang 5 minuto kaming nakatayo, pero pagtingin ko sa relo, 3:00 na ng hapon. 10:00 kami umalis. 5 oras na pala kaming nasa gubat. Pagpasok namin, malamig sa loob. Ang altar ay natatakpan ng alikabok at mga patak ng dugo. Oo, dugo na tuyo na. Nagsindi kami ng flashlight at napansin ko na may mga krusipiho na nakabaliktad. May mga upuan pa rin, pero karamihan ay sirang-sira, parang sinadyang wasakin. Sa dingding may mga ukit. Latin, hindi ko matranslate, pero parang mga dasal na hindi pang Kristiyano. May simbolo rin ng mata, hasat at bituin na may 6 na gilid. "Ate, may naririnig ka ba?" Tanong ni Jomar, nanginginig. Tumahimik ako. Hangin lang ang maririnig sa una, pero may kakaibang tunog. Pagaspas ng tela, hakbang ng paa. Tumingin ako. Walang tao. Pero nakita kong biglang gumalaw ang pinto ng confessional booth. Lumapit si Jomar, hawak ang flashlight. Bago ko siya mapigilan, binuksan niya ang pinto. Wala. Paglingon ko sa kanya, wala na rin siya. Parang nilamon ng dilim. "Jomar! Jomar!" Sumigaw ako, paulit-ulit, hanggang sa may narinig akong boses. Maliit, parang babae, pabulong. Hindi siya makakaalis. Katulad ng iba. Bigla akong nilamig. Mabilis akong lumabas ng simbahan, pero paglabas ko, hindi na iyon ang gubat na dinaanan namin. Ang paligid ay parang ibang mundo. Kulay abo ang langit.
walang araw at may mga anyo ng tao sa malayo, nakatayo lang, nakatingin sa akin. 3 beses akong bumalik sa simbahan, paikot-ikot, wala nang labasan, parang akong kinulong sa pagitan ng oras at espasyo. Sa isa sa mga pader ng simbahan, nakita kong may mga ukit ng pangalan ng mga nawawala. Jomar, Andres, Leticia, Carlo, mga pangalan na hindi ko kilala, pero may hinala akong sila rin ay dumaan sa gantong kalagayan at sa pinakailalim may bagong ukit. Rika. Doon na ako napaiyak, wala na akong lakas, pero isang maliit na tinig ang biglang nagsalita. May paraan para makalabas, pero may kapalit. Lumingon ako. Isang matandang babae, nakasuot ng itim na saya, may balabal, nakatayo sa tabi ng altar. Pumili ka. Buhay mo o alaala mo? Hindi ko agad maintindihan pero sinabi niya na kung pipiliin kong iligtas ang sarili ko, kailangan kong kalimutan ng lahat, pati kung sino ako. Kung hindi, mananatili ako sa simbahan habang buhay. At dahil sa takot, pinili ko ang alaala. Nagising ako sa isang hospital sa Lucena. Ayon sa mga pulis, may isang mangingisda raw ang nakita kong tulala sa tabing dagat. Wala akong dalang gamit, wala akong ID. Matagal bago bumalik ang alaala ko, pero ang pinaka nakakakilabot, wala raw taong nagngangalang Jomar sa barangay na yon. Wala ring record ng simbahan na itinayo sa gubat. At nang balikan namin ang lugar, puro puno lang, walang bakas ng simbahan. Pero gabi-gabi, tuwing 3:00, nagigising ako. May amoy kandila sa kwarto, may tunog ng kampana, at minsan may lalaking humihingi ng tulong. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang tanong, totoo ba ang simbahan? O isa lang itong lugar kung saan kinukulong ang mga kaluluwang naligaw? At kung sakaling makita mo ito sa isang biyahe, isang lumang simbahan sa gitna ng gubat, huwag kang papasok. Hindi lahat ng pinto ay dapat binubuksan. At hindi lahat ng simbahan ay para sa Diyos.